mapagpalang gabi po muli sa atin mga kapatid at welcome po muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon at sa kanyang biyaya ay muli po tayo nagkatipon-tipon sa gawaing ito. At upang pasimulan po ang ating gawain, atin pong pakinggan ang mga espiritual na awitin na inihanda po ng Anang Timba. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Go!
Diyos, dakila ang iyong pag-ibig. Ika'y mabuti, ika'y tapat, ika'y dakila sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ngayon kayo aming papupurihan. Patuloy ngayon kayo aming aawitan. O Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Sa bawat paggising, isang umaga, Panginoon, na puno ng pag-asa at pag-ibig mo. Sa bawat hakbang, Panginoon, andun ang pag-iingat mo. O Diyos, hindi ka nagkukulang at higit pa sa sapat, Panginoon, yung tinatanggap namin. Tunay nga, O Diyos, dakila ka. At sa lahat ng tinatanggap namin, Panginoon, naniniwala kaming hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, hallelujah, dahil sa dakilang pag-ibig mo, narito kami ngayon, Panginoon, punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso na nagpapasalamat, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kami pinili mo, dahil kami tinawag mo. Panginoon, thank you for this privilege to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for the freedom, Panginoon, na makapagpuri at makapagpalakpak sa iyo, Panginoon. Maitaas ang iyong pangalan, higit sa lahat mong pangalan. Panginoong Jesus, sa oras na to, wala kami pang gagawin pa, kundi papupurihan ka, tataas ang iyong pangalan, higit sa lahat mong pangalan. The name above all names, Panginoon. Walang iba kundi ikaw, Jesus. Sa aming pagpupuri, maibalik namin sa iyo pinakamataas na kapurihan, Panginoon. Sa aming pag-awit, Panginoon, mahihag namin na iyong kabutihan at katapatan. Kaya minsan pa, Panginoon, dinggin mo ang aming pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dinggin mo ang aming awitin na inaalay lamang namin sa iyo, Panginoon. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Sa iyo lamang, Jesus, ang kapurihan at pasasalamat. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, sama-sama nating itaas ang ating boses, ang ating mga kamay, ang ating mga puso at buhay sa ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw
ingatan mo kailanman ay di nagkulang. Tulong mo'y sapat sa aking pangangailangan, laging gabay sa aking daan. Pangako mo sa akin hindi iiwan, patuloy ito'y aking panghahawakan. Kahit anong unos, ika'y aking kasama sa buhay ko, Jesus, ika'y dakila. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, mapupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, mapupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sama-sama na itaas ang ating tinig sa Diyos. Hallelujah! tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pong gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Ating pong ihanda ang ating isip at puso sa pakikinig po ng bawat
salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Parables about Compassion and Neighborliness, the Seats at the Wedding Feast. At ito po ay pamumunuan ng ating pong kapatid na si Sister Marisa Aldaba Aguilar. Muli po, isang mataas na papuri po sa ating Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong dumulog sa trono ng mahabaging Diyos bago po tayo makinig ng kanyang mga salita. Ama namin sa langit, salamat po na lagi mo po kami binibigyan ng pagkakataon para makapakinig ng iyong mga salita. Ama, sa araw po na ito, dalangin po namin na ikaw po ang magbuhos ng karunungan sa magpapahayag ng iyong mga salita. Gayon din po, buksan mo po ang puso at isipan ng lahat po ng makakapakinig ng iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na ang bawat salita mo na aming mapapakinggan, ito po ay maging daan para kami po ay lumago sa aming buhay espiritual, umunlad ang aming pananampalataya, mas lumalim ang aming personal na relasyon sa iyo, Ama, upang nang sa gayon po yung buhay na nais mong maranasan po namin, yung buhay na ganap at kasiyasiya na nais mong aming maranasan ay mangyari po sa aming mga buhay. At upang ang aming mga buhay din po ay magsilbing inspirasyon sa aming kapwa upang sila man ay maghangad na makakilala at magkaroon ng personal na relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dalangin po namin, Ama, na sa gabing ito, ikaw po ang manguna sa aming gawain at tumimos po, nawa po, na maunawaan namin ng lubos yung mensahe na nais mong iparating sa aming lahat sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw po na ito ay ating ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral sa series na Parables about Compassion and Neighborliness. At ang ating pong particular na napaksa sa gabing ito ay The Seats at the Wedding Feast. Ang talinghaga pong ito ay atin pong mababasa sa Lucas chapter 14, 7 to 11. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo, baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag inanyayahan ka, doon ka munang maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalang ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ano po ang nais ituro sa atin ni Jesus sa talinhagang ito? Makikita po natin sa talinhaga na si Jesus po ay inanyayahan sa bahay ng isang prominenteng pariseo. At napansin po ni Jesus na yung mga panauhin ay mostly religious leaders and scholars of the law. At they were pinipili po nila yung mga upuan na para sa mga panauhing pandangal na nagpapakita po na ang mga pariseo po talaga, they loved status and recognition. So, Jesus used this opportunity, ginamit po ni Jesus ang pagkakataon to para turuan sila ng isang mahalagang
isang mahalagang aral tungkol sa pagiging mapagkumbaba. Ang talinhaga pong ito ay binigyang diin, hinighlight po yung kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba sa ating mga kilos at sa ating pakikitungo sa ating kapwa. At pinakita rin po dito na yung tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagiging mapagkumbaba, hindi sa pagmamataas. Dito po sa talinhaga na to, makikita po natin na tinuturuan po tayo dito na kung tayo daw po ay panauhin sa anumang pagtitipon, ang dapat daw po natin gagawin, ang pag tayo po ay pipili ng ating uupuan, ang pipiliin po natin ay yung upuan na pinakaaba, na ito po ang nagsisimbolize ay nagpapakita ng pagiging mapagkumbaba. Sa halip daw po na ang piliin natin ay yung mga upuan na para sa mga panauhing pandangal, ang piliin natin ay yung upuang pinakaaba. Sapagkat yun naman pong pagpili doon sa mga upuan na pandangal, ito po ay nagsisimbolo ng pagiging mapagmataas o pagiging palalo. It symbolizes arrogance. Humility o yung pagiging mapagkumbaba po ay isang katangian na nais na Diyos na taglayin po nating lahat na kanyang mga anak. Kaya ang bawat isang Kristiyano at bawat isang anak ng Diyos ay dapat pong pagsikapan na taglayin sa kanilang buhay ang ganitong katangian. Ang pagiging mapagkumbaba sa halip na maging palalo o maging makasarili. So, rather than seek honor for ourselves, Jesus encourages us to be humble and not to place ourselves above others. Ang turo po sa atin ni Jesus ay yung tayo po ay maging mapagkumbaba sa ating mga kilos at wag po nating laging inilalagay ang ating sarili sa parang sa pedestal na parang lagi nating iniisip na tayo ay mas higit sa iba. Kundi ang bayaan daw po natin ng ibang tao ang magbigay sa atin, ang magtaas sa atin, ang magbigay sa atin ng ang magparangal sa atin, hindi ang ating mga sarili. Bayaan natin, hintayin natin ang ibang tao ang magbigay sa atin ng karangalan kung sa tingin nila ay karapat-dapat tayo at kung gusto nila. We are taught to prioritize humility over seeking recognition or praise and embrace a selfless attitude. Tinuturo po sa atin sa talinghaga na ito na dapat unahin natin na pagsikapan natin na magkaroon ng isang karakter na mapagkumbaba sa halip na laging naghahangad ng pagkilala o pagpupuri ng tao. At magkaroon daw po tayo ng karakter ng pagiging katangian ng pagiging hindi makasarili. Ano ba ang sabi ng Biblia? Paano ba din isinasalarawan ng Biblia ang humility, ang pagiging mapagkumbaba? How does the Bible describe humility? Ang sabi po sa Micah 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa Diyos. Humility is deeply rooted in the believer's relationship with God. Ang pagiging mapagkumbaba po ay nakaugat ng pagkakaroon ng isang tao ng relasyon, ng personal na relasyon sa Panginoon. Ang humility po, ito po ay napakahalaga. It is essential for salvation. Hindi ka mo tatanggapin ang kaligtasang ang offer of salvation. You will not accept the free gift of salvation if you are not humble. Humility is a prerequisite for a genuine relationship with God. Para magkaroon ka ng tunay na personal na relasyon sa Panginoon, kailangan magkaroon ka ng isang puso na mapagkumbaba. Because it is through humility that one acknowledges that he is a sinner and he needs a Savior, he needs God's grace and forgiveness.
Yung po sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba, aaminin mo, hindi mo aaminin sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan, na kailangan mo ng tagapagligtas, na kailangan mo ng kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang kapatawaran kung hindi ka magiging mapagkumbaba. Sapagkat iisipin mo na ikaw ay isang hindi mo kailangan ng tagapagligtas, hindi mo kailangan ang kagandahang loob ng Diyos, lalong hindi mo kailangan ng kapatawaran dahil ikaw ay ang tingin mo sa sarili mo ay mataas, ang tingin mo sa sarili mo ay mabuti, hindi ka makasalanan. Humility is also essential for spiritual growth. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Panginoon, nang tagapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, dahil sa ikaw ay mayroong mapagkumbabang puso, yun din pong humility ang magiging daan para magkaroon ka ng paglago sa buhay espiritual. Sapagkat kapag ikaw ay mapagkumbaba, patuloy mong kinikilala ang iyong pagiging, ang kakulangan mo, ang limitations mo, ang mga imperfections mo. And you acknowledge yung God's supreme authority and grace. Kinikilala mo yung kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang kagandahang loob na kailangan mo sa buhay mo dahil once na ikaw po ay nagkaroon na ng personal relationship with God, your life will be all about grace. It will be all about Jesus. Humility is not merely an outward demeanor but a heart posture before God. Yung pagiging mapagkumbaba po, hindi po ito parang pakitang tao. Hindi po ito yung panlabas na itsura na ikaw ay sa itsura ikaw ay mapagkumbaba pero ang puso mo pala ay punong-puno ng pagmamalaki. Ang puso po ang tinitingnan ng Diyos at sa puso nakikita ng Diyos kung ikaw ay tunay na mapagkumbaba o ikaw ay nagpapanggap na, mapagkumbaba. At makikita po na ikaw ay tunay na mapagkumbaba, nakikita po ng Panginoon yan kung ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban. Being humble means being obedient to God's commands and instruction. Kapag ikaw ay sumusuway at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit ipakita mo sa buong mundong ito na ikaw ay isang mapagkumbabang tao, hindi po hindi mo po madadaya ang Diyos. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso. At sa ating mga puso lamang makikita ng Diyos kung tayo ay tunay na mapagkumbaba. At ito po ay makikita sa ating pagiging masunurin sa kanyang mga inuutos. Obedience to God's commands requires a humble heart. Inuulit ko po, hindi ka magiging masunurin sa utos ng Panginoon, sa mga inuutos sa atin ng Panginoon kung wala kang mapagkumbabang puso dahil mananaig yung mapagmalaki mong puso na hindi mo kailangan ang kahit anong turo, hindi mo kailangan ang kahit anong tulong sa Diyos. Unang-una nga po, hindi ka lalapit sa Diyos, hindi mo hindi mo iisipin na ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas kung nasa puso mo ang pagmamalaki na ikaw ay hindi mo kailangan ang kapatawaran o anumang tulong galing sa Diyos. Humility involves a deep sense of dependence on God and a recognition of His sovereignty. Ang pagiging mapagkumbaba po ay pagkakaroon ng ikaw ay sa Diyos umaasa. Yung buhay mo, alam mo na kung wala ang Panginoon sa buhay mo, wala kang magagawa. Ang lahat ng mayroon ka, ang lahat ay dahil sa Panginoon. So you are fully dependent on God and you fully recognize His sovereignty. Kinikilala mo yung kanyang pagiging makapangyarihan over above anything in this world. Also, humility also involves a willingness to submit to God's will. Ang pagiging mapagkumbaba ay yung handa mong tanggapin ang kalooban ng Diyos at handa kang sumunod sa kanyang kalooban. At yung submission to God's will is a daily act of surrender, trusting in God's wisdom and timing.
Ito po ay everyday na pagsusuko mo sa kalooban ng Diyos sa lahat ng sa aspeto ng buhay mo, sa lahat ng areas ng buhay mo, sa bawat oras ng buhay mo. At ito ay dahil nagtitiwala ka sa karunungan at na tamang alam ng nananalig ka. Alam ng Diyos siyang higit na nakakaalam kung ano yung makabubuti sa iyo at ibinibigay niya kung ano yung kalooban niya in His perfect timing and in His perfect way. Humility also means having a teachable spirit, open to correction and guidance from God's word, helping us to grow in wisdom and understanding. Para sa isang taong mapagkumbaba, ang kanyang guidance, ang kanyang patnubay ay ang salita ng Diyos at ang bawat salita ng Diyos ay ito po ay ito nagtuturo sa kanya sa tamang daan. Ito ang nagiging patnubay niya sa pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po yung guidance niya ay galing dahil sa karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Siya po ay patuloy na lumalago sa kaalaman at sa pangunawa sa mga bagay na inihahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Humility is the key to receiving guidance. A humble heart is open to His direction and wisdom. Ang isang mapagkumbaba pong puso ay walang ibang sinusunod kung hindi po yung kung ano yung leading sa kanya ng Panginoon. Kung saan siya dinidirect ng Panginoon, saan siya uh, wherever the word of God, wherever God guides him, yun po ang kanyang sinusunod. At sa bawat ginagawa niya sa kanyang buhay, hindi niya inuuna yung kanyang karunungan, kundi hinihingi muna po niya ang guidance ng Panginoon sa bawat desisyon or sa uh, bawat gagawin niya sa kanyang bawat endeavor or kahit na ano pong activity na gagawin niya sa buhay niya, ang lagi niyang hinihingi ay ang patnubay ng Diyos higit sa kanyang karunungan. Yan. Uh, Humility leads to a life of praise and thanksgiving, recognizing God's greatness and one's own limitation. Yung pagiging mapagkumbaba po ay nagiging daan din para ang isang tao ay mabuhay ng punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat kinikilala niya na yung kadakilaan ng Diyos abang kinikilala rin niya, ina-acknowledge din niya yung kanyang mga limitations na alam niya na wala siyang kakayahan kung hiwalay siya sa Panginoon. At kung ano man yung na-achieve niya sa buhay, yun ay dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. It is through humility that one experiences God's grace, grows in spiritual maturity, and lives a life that honors the Creator. Pamamagitan po ng pagiging mapagkumbaba, nararanasan ng isang tao ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat oras ng kanyang buhay. At siya ay patuloy na lumalago sa kanyang buhay espiritual at siya yung nakakapamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang buhay ay nagiging saksi ng kung ay nagiging sa pamamagitan ng kanyang buhay ay nakapagbibigay siya ng karangalan sa ating Panginoon. Na iyon naman po ang dapat mangyari sa buhay nating lahat. We tayo po, the reason we live is to worship God, to give glory to God. So as believers cultivate humility, they reflect the character of Christ and draw closer to the heart of God. Ang mga believers po, ang mga mananampalataya na pagtataglay ng katangian ng pagiging mapagkumbaba ay nakikita po sa kanila si Kristo. Nare-reflect sa kanilang buhay si Jesus Christ at ito po ay nagiging daan din para mas lalo pa po silang mapalapit sa ating Panginoon sapagkat kalugod-lugod po sa ating Panginoon yung
magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso. Ito po ang kanyang kalooban para sa ating lahat. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa humility? Philippians chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kanina po nakita natin kung gaano kahalaga ang pagiging mapagkumbaba sa ating relasyon sa Panginoon. Sabi nga, una sa lahat, hindi tayo magkakarelasyon sa Panginoon, magkakaroon ng relasyon sa Panginoon kung hindi tayo magpapakumbaba na aminin na tayo makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi rin tayo, we will not grow spiritually if tayo po ay magiging palalo at hindi natin i-acknowledge yung ating kakulangan at hindi natin i-acknowledge na kailangan natin ang tulong ng Diyos para tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Ngayon naman po sa verse na ating nabasa, makikita po natin kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng kapakumbabaan para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating kapwa. Humility means seeing other people as greater or better than us and treating their needs as more important than our own, which help us to avoid doing things for our own selfish interest. Ang nais po ng Diyos, ang nais ng Panginoon, tayo pong mga anak niya, tayong mga Kristiyano, hindi po tayo hindi po natin bibigyan ng mas halaga ang ating sarili kaysa sa ating kapwa. Ang sabi po ng Biblia, ituring nating higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yung pong katangian ng pagiging mapagkumbaba, ang ibig pong sabihin nito, mas binahahalagahan natin ang ating kapwa kaysa sa ating sarili. At mas yung kanilang pangangailangan ay mas binibigyan natin ng mas higit na pagpapahalaga kaysa sa sarili nating pangangailangan. Ito po ay nagiging daan para maiwasan natin na gumawa ng mga bagay na dahil lamang sa ating pansariling layunin o pagyayabang. Ang pagiging mapagkumbaba po, ang ibig pong sabihin niyan, hindi ka obsessed dun sa sarili mong pangangailangan. Hindi ang focus mo lang ay puro yung sarili mo. Hindi po yung attitude na I, me, and myself. Puro ako lang. Ang focus mo ay puro kung ano lang yung bagay na kailangan mo at hindi mo na iniisip ang pangangailangan ng iba. Ang humility po na gusto ng Diyos na taglayin natin ay yung focus po natin ay mag-shift from ourselves to other people. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na po mahalaga yung kung ano yung nilalaman ng ating puso at isipan, kundi ang tinuturo po ng atin ng Panginoon, mas bigyan natin ng pagpapahalaga yung pangangailangan ng ating kapwa. And this will lead to mutual love and unity na gusto po ng Diyos na maghari, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya. Those who put others first displays a Christ-like character through love and humility. Ang turo po sa atin ni Jesus Christ, wag nating isipin na tayo ang pinakamahalagang, pinakaimportanteng tao. At sa halip, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magpakumbaba at atin pong mas bigyan ng halaga ang ating kapwa. And if we do that, God will honor us. Sa kaharian po ng Diyos, kabaligtaran po sa mundong ito. Sa mundong ito, para ikaw ay mataas, para ikaw ay mapunta sa taas, kailangan ah, lagi mong iniisip yung sarili mo. Kailangan nasa taas ka para ikaw ay maging dakila. So, kailangan puro ang focus mo ay ma-satisfy yung sarili mong pangangailangan. Sa mundong ito, the way up is to lift yourself up. Samantalang sa kaharian po ng Diyos, the way up is down.
Sa kaharian ng Diyos, para maging dakila ka, dapat ikaw ay maging mapagkumbaba. Sa kaharian ng Diyos, ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon. So in God's kingdom, the way up is down, which is kabaligtaran po sa mundong ito, na para ikaw ay maging dakila, kailangan ikaw ay laging mataas, kailangan laging ikaw ang laging ikaw ay nasa itaas, lagi ikaw ay nasa ibabaw. Ang sabi po sa Roma 12:16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Humility is the key to how Christians relate to each other and live in harmony. Yung humility po, yung kapakumbabaan po ang susi kung paano para ang mga mananampalataya po, ang mga Kristiyano po ay maayos na makitungo sa isa't isa, maayos po ang kanilang relasyon at sila'y mabuhay ng may pagkakasundo, may pag-ibig, may pagkakasundo, may kapayapaan. Humility is the foundation for a healthy church life. Sa isang iglesia po, sa isang church, para mabuhay po, to live in harmony, kailangan po may humility sa lahat po ng mga kabilang dun sa iglesia. To live in harmony requires humility from everyone involved in the church. Maaari pong magkaiba sila sa opinion on certain matters, but Christians are commanded to adjust to each other in a way that produces harmony and order. Yung pong pagkakaiba ng kanilang opinion sa church, ang gusto po ng Panginoon, kahit magkaiba man sila ng opinion, hindi po ito magiging daan o dahilan para sila po ay magkaroon ng division. Sa halip, it requires a level of mutual submission. Ang bawat isa ay mag-a-adjust para po patuloy na magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng pagkakasundo sa loob ng iglesia. And this mutual submission means a willingness to make different choices that will allow us all to get along together. Na kahit magkaroon man sila ng pagkakaiba do sa choices and opinion, in the long run, mag-a-arrive pa rin po sila sa isang desisyon na para sa kabutihan ng lahat, para sa lalong ikatatatag ng iglesia, magkakaroon po ng pagkakasundo na merong magi-give way, magkakaroon sila ng win-win situation para po sa kapakanan ng higit na nakakarami at para sa ikatatatag ng iglesia. Sa verse po na binasa natin, Paul commanded the Christians on the upper levels of society to leave any class rivalry out of the church. Ang turo po ni Pablo na yung mga Kristiyano na mas nakakaangat, mas nandun mas nakakaangat sa ibang kapatid, ay dapat daw po sa loob ng iglesia walang mababa, walang mataas. At wala rin pong dapat sabi nga, he also urged Christians not to be wise in their own sight. Hindi po sila nagmamarunong na iniisip na laging silang ang tama. Ang ibig po sabihin dito, we should not think of our own opinion as always na yun ang tama, na yun ang dapat sundin, na yun ang final word. Dapat po sa loob ng church, ang sabi po sa verse na binasa natin, lahat wina-welcome, pinakikinggan yung opinion and ideas kahit na ng lahat ng members ng church, kino-consider. We submit unang-una po to the Word of God and we listen and we accept the inputs and ideas of others para pakikinggan at eventually pagdidecidean kung ano po yung pinakamabuti out of all the suggestions ng lahat ng involved po sa church. So hindi po mangyayari dapat na ang isa lang pong
voice, isa lang po ang opinion ng pakikinggan na hindi po dapat magkaroon ng lugar sa church yung may discrimination, may mas mataas, may mas mababa, may dapat pakinggan, may hindi dapat pakinggan. Kundi ang dapat po ay magkaroon ang lahat ng isang mutual submission, pagrespeto sa isa't isa, at kailangan po dito yung katangian ng pagiging mapagkumbaba. Ang mundo po, binibigyan ng ang tingin po nila, ang value po ng tao sa mundong ito ay base sa kanilang achievement. And when they talk about, pag pinag-uusapan po yung halaga ng isang tao sa mundo, kadalasan po, ang pinag-uusap, ang iniisip nila ay gaano karami ang pera ng taong ito. So yung halaga mo ay dahil dun, ay base dun sa halaga mo in terms of usually in monetary value o yung material na pag-aari mo o yung achievement mo. Ang turo po sa atin, sa ating mga Kristiyano, this should not be the case. Hindi po natin dapat tinitingnan ang halaga ng tao base sa kanyang achievement, base sa kanyang possession, base sa kanyang monetary value. For Christians, someone's worth is based on their createdness. They are created by God, made in His image and likeness. Para sa mga Kristiyano, ang dapat pag tumitingin sila sa tao, hindi nila tinitingnan ng tao base doon sa kanilang kanilang material na worth o kaya yung monetary value, kundi kung ano sila, kundi sila ay nilikha din ng Diyos tulad natin. Mananampalataya man o di mananampalataya, dahil sila ay nilikha ng Diyos, created in the image and likeness of God, they all deserve to be respected and treated equally. At sa ganito pong pag-iisip, pag iniisip po natin na ang lahat naman ay nilikha ng Diyos, nilikha ayon sa kanyang wangis at anyo. Maiiwasan po yung pagiging mapagmataas natin. Maiiwasan po yung pag-iisip na hindi tayo dapat makihalubilo sa taong ito, hindi dapat natin tanggapin sa church ang taong ito, at dapat magkaroon ng discrimination, dito yung mga mahihirap, dito yung mayayaman. Sa isang Kristiyano po, sa isang iglesia, hindi po dapat mangyari to dahil ang tinuturo po sa atin, ang gusto po ng Diyos, ang kanyang mga anak, tayo po ay maging refleksyon ni Jesus Christ, at isa sa mahalagang katangian ni Kristo na dapat natin taglayin ay yung pagiging mapagkumbaba. At ito po ay napakahalaga sa ating relasyon sa ating kapwa. Hindi lang po sa Diyos, kundi sa ating kapwa, at mananampalataya man o hindi, dapat ang ating pong with all treat them with love, with respect, and with equality po. Ang sabi rin po sa Lucas 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. At sa Kawikaan 29 verse 23, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagkumbaba ay magtatamo ng karangalan. So dito po, paano din i-describe ng Bible ang humility? Humility po is the opposite of self-exaltation. Ang pagiging mapagkumbaba ay kabaligtaran po na pagiging mapagmataas. Ang self-exaltation po, ibig sabihin niyan, tinataas mo yung sarili mo above sa iba. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay nakakaangat sa iba, ikaw ay nasa itaas ng iba, at mas magaling ka, basta lahat ng katangian na ang iniisip mo higit ka sa iba. At ito rin ang ito rin ang nagiging daan para ikaw ang naghahanap ka nung pagkilala kahit na hindi ka naman karapat-dapat kilalanin. Ito po ay contrary sa character and teachings of God. Hindi po dapat ganito ang maging ah, ugali or karakter ng isang anak ng Diyos. Yung hindi po dapat mapagmataas. Ang sabi nga po sa
ang sa verse na binasa natin, ang nagmamataas na daw ay binababa at ito pong kapalaluan ay magiging dahilan para siya ay bumagsak. Ano ba ang dahilan kung bakit may mga tao na tinataas ang sarili? Ang tingin sa sarili ay sobrang mataas dahil sa kanilang tagumpay. Alam niyo po, ang karamihan may mga tao na dahil sa sila ay matagumpay, ano-ano ba yung forms ng tagumpay dito sa mundong ito? Earthly success, worldly success comes in different form. Pwede po yung matagumpay ka sa karir mo, yung karir mo ay mataas, napakalaki ng sweldo mo, mataas ang posisyon mo. Pwede rin po yung matagumpay ka dun sa pamilya mo. O kaya ikaw ay mataas ang tingin sa iyo ng ibang tao dahil napaka-influential mong tao, mataas ang posisyon mo sa pamahalaan, so ma-impluwensya ka. O kaya pwede rin po na meron kang malaking role sa church. Kaya ang tingin mo sa sarili mo, matagumpay ka. Ang pagiging mapagkumbaba po, pag ikaw ay mapagkumbaba, hindi mo tinetake seriously yung success mo. Humility means not taking your success seriously. Hindi pumapasok sa ulo mo yung tagumpay mo. Sabi nga, kumbaga nananatili yung paa mo sa lupa at hindi umaakyat yung posisyon mo o yung tagumpay mo sa ulo mo na nagiging dahilan kung bakit nagiging mapagmataas ka. Humble people know that these blessings are from God. Ang mga mapagkumbaba pong tao na may personal na relasyon sa Panginoon, alam nila na kung ano man yung tagumpay na meron siya, ano man yung achievement na meron siya, ano man yung mga posisyon niya ngayon, yung karangalan na tinatanggap niya, hindi yun dahil sa kanya, hindi yun dahil deserving siya doon. All of this are blessings from God na hindi mo tinanggap because you deserve it. Tinanggap mo because God is good and siya yung binibigay niya dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil ikaw ay deserving. Wala naman pong deserving sa atin before the eyes of God on our own merit. Kaya lang tayo nagiging deserving to stand before God is all because of Jesus. So ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano is all about grace, all about Jesus. Kaya dapat lamang po sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, na taglayin yung katangiang pagiging mapagkumbaba. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ay hindi po natin dahil tayo karapat-dapat. All of these are blessings from God. Ang mga tao po kasi sa mundong ito, nasisilaw sila ng kanilang tagumpay. Sapagkat ang iniisip nila, dahil wala nga po silang personal na relasyon sa Panginoon, ang iniisip nila, kaya sila matagumpay kasi magaling sila. Kasi deserving sila. Kasi nagsikap sila, binigay nila yung best nila. At dahil sila ay matagumpay, they feel entitled. Dapat lang akong igalang, dapat lang ako itrato na VIP, dapat ibigyan sa akin ng lahat ng pagkilala. Ganyan po pag walang kapakumbabaan ang puso ng tao. Ang lahat, ang iniisip niya, puro entitled siya sa lahat ng pribilehiyo, entitled siya sa lahat ng recognition, kasi ang iniisip niya, lahat ng mayroon siya ay deserving siya dahil lahat siya ng pinaghirapan niya. Pero ang isang mapagkumbabang tao na may personal na relasyon sa Panginoon, alam niya na hiwalay sa Panginoon, wala siyang magagawa. At anuman ang meron siya, anuman ang meron tayo bilang mga anak ng Diyos, ito ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos na tinatanggap natin dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. We have them
because they have been given to us, all because of grace, all because of Jesus, not because we deserve them. It doesn't say anything about who we are in the eyes of God. Sa harap ng Diyos, hiwalay kay Kristo, wala po tayong kabuluhan. And as a matter of fact, hindi po tayo pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos kung tayo ay hiwalay kay Kristo. We can only stand before God. We can only, nagiging tayo po ay nagiging karapat-dapat lamang sa paningin ng Diyos dahil po kay Jesus Christ. All because of Jesus. All because of grace. Kaya po, hindi po natin dapat, kung tayo man po ay matagumpay sa ating buhay ngayon, tayo po na may personal na relasyon sa Panginoon, kung tayo man po ay matagumpay, ito po ay dahil lamang sa atin pong pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Isa pa po na dahilan kung bakit ang mga tao po na nagiging mapagmataas ay ang tingin nila sa kanilang sarili nga ay sila po ay um, meron silang sobrang pagpapahalaga sa sarili nila. Ang tingin nila sa sarili nila ay sobrang taas. Yung humility means holding lightly to our own sense of self-worth. Yung pag ikaw ay mapagkumbaba, hindi sobrang mataas ang pagtingin mo sa sarili mo. Hindi mo sobrang pinapahalagahan ang sarili mo. Okay lang sa'yo kung matalo ka sa isang argument. Okay lang sa'yo kung matalo ka sa isang contest. Okay lang sa'yo kung hindi ka ang mapili na number one o hindi ka ang mapili na best. Because you are secure in the love of God. Humble people don't mind kung hindi man sila yung maging winner, hindi man sila yung maging hindi man sila yung maging best, hindi man sila yung maging number one. Because isa lang naman ang mahalaga sa kanila, yung approval ng Panginoon. Ang mga insecure po na tao sa mundong ito, ang gusto nila dapat lagi silang tama. Dapat lagi sila yung panalo. They cannot accept defeat because they are bolstered by other people's approval. Hindi nila matanggap na hindi sila number one, hindi nila matanggap na hindi sila ang panalo dahil mahalaga sa kanila yung approval ng tao. It worries them and hurts them kapag hindi po sila ang napipili ng tao, pag hindi nila tinanggap yung approval ng tao. Kasi pag hindi mo tinanggap yung approval ng tao, hindi ikaw ang magiging number one sa kanilang paningin, hindi ikaw ang magiging panalo sa kanilang paningin. Humble people do not need the approval of man. Humble people uh, do not seek the approval of man because humble people have only one audience to please, and that is the Lord. Isa lang po ang audience na gustong bigyan ng kaluguran ng mga mapagkumbabang tao, ng mga taong may relasyon sa Panginoon, at ito po ay ang Panginoon. It doesn't mean they will not fight for what they believe. Hindi ibig sabihin na hindi na nila ipaglalaban yung kanilang paniniwala. Pero, pwede silang tumanggap ng mali pala yung kanilang paniniwala, mali pala yung kanilang opinion. Kung talagang sila ay mali, pwede silang maging generous pwede silang maging magnanimous in defeat. Pwede silang maging generous sa kanilang mga kalaban na tanggapin nila na sila italo. Kasi nga, ang mahalaga sa kanila ay yung approval ng Panginoon, hindi po yung approval ng tao. Sa Mateo 10:16, ito naman po ang sinasabi tungkol sa kapakumbabaan. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Ang sabi po natin kanina, ang pagiging mapagkumbaba ay hindi hindi mo itinataas ang sarili. Hindi rin po ang pagiging mapagkumbaba po ay hindi naman din po ibig sabihin na binabagsak mo ang sarili mo.
Yung kino-consider mo ang sarili mong walang kabuluhan, ng walang na isang na walang kabuluhan sa mundong ito. Humility is not inferiority. In its proper context po, sa verse na binasa natin, the snake in this verse symbolizes wisdom. Hindi po yung evil na sinisimbolize na associated with the devil. The snake in this verse symbolizes wisdom, while the dove symbolizes peace and humility. So, yung mundo po, dinidefine ang humility as lack of arrogance and having a feeling of inferiority and a low rank. Ang pinasalarawan po ng mundong ito, yung pagiging mapagkumbaba na yung wala kawalan daw po ng kayabangan at yung pagkakaroon ng feeling, inferiority na feeling. Sa Bible po, hindi po magkapareho yung humility as an inferiority. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mapagkumbaba, ang titingin mo na sa sarili mo ay mababa. Ang tingin mo na sa sarili mo ay walang halaga. Hindi po tinuro ni Jesus Christ ang inferiority. Jesus did not preach inferiority. Jesus did not teach us to allow ourselves to be abused by others. Hindi po tinuro ni Jesus Christ na pawalang halaga na po natin o pababain natin ang halaga natin. Hindi po tayo walang halaga, hindi po mababa ang halaga natin. We are bought for a valuable price na priceless po tayo because we were bought by the blood of Jesus. Ang mundo pong ito ay malupit sa mga mananampalataya. Kaya po kung tayo po ang magiging tingin natin sa sarili natin, magiging feeling natin sa sarili natin ay inferior, na lagi lang pwedeng babalingwalain ng mundong ito, paano po natin maa-advance ang kingdom of God? How can we advance the kingdom of God if we are easily swayed by the hostility of this world? Ang turo po sa atin ni Jesus Christ to be Christ-like in this godless world. We must combine the wisdom of the serpent and the humility and harmlessness of the dove. Kaya hindi po ibig sabihin na tayo magiging mapagkumbaba ay tayo naman po ay ibababa po natin ang ating mga sarili, ibababa po natin ang ating mga pagpapahalaga sa ang tingin na po natin sa ating mga sarili ay walang halaga o mababa ang halaga. We are priceless. Ang value po natin is priceless kasi we were bought by the blood of Christ. Ano pa po ang description ng Bible about humility? Ikalawang Korinto chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang to ay sa Diyos at hindi sa amin. Yung pong mga clay pots, they are easily may mga pagkakataon na sila po ay nagka-crack. Uh, tayo po, tayo po bilang mga nilalang ay may mga kanya-kanya din po tayong crack. May kanya-kanya po tayong weaknesses. At hindi po nais ng Diyos na yung weaknesses natin ay atin pong tinatago o nagiging dahilan para maging ang feeling natin ay inferior po tayo. Humility, ang gusto po ng ating Panginoon, that we are honest with our weaknesses. Maging tapat po tayo sa pagtanggap na tayo po ay may mga pagkukulang, may limitasyon. Para ito po ang maging daan para tayo ay maging mapagkumbaba na lumapit sa Diyos. Lumapit sa Panginoon para tulungan tayo na ma-overcome yung ating mga weaknesses para yung ating mga weaknesses ay maging strength sa tulong po ng biyaya ng Panginoon. Humility, ulitin ko po yung sinabi natin kanina, is not putting ourselves down or denying na tayo man po ay may mga kalakasan, may mga mabubuting katangian. Humility is being honest about our weaknesses, limitations, and imperfection.
Ito po yung pagtanggap na meron tayong kahinaan, meron tayong mga pagkukulang, meron tayong imperfections. Pero tayo pong lahat, meron tayong strengths, meron tayong weaknesses. At humility po ay yung pagtanggap, being honest na with both our strength and weaknesses. Yung humility po, hindi ibig sabihin na magkaroon tayo ng low self-esteem. Yung mababang pagpapahalaga sa sarili. Yung mababang pagtingin sa sarili. It doesn't mean na ang tingin natin sa sarili, wala tayong kabuluhan, we are no good, that we are piece of garbage or piece of trash. Hindi po, Jesus did not die for a piece of trash. Tayo po, we bear the image of God. And in God's eyes, we are valuable. Hindi po tayo mga piece of trash, hindi po tayo mga garbage sa mata ng Diyos. Kung tayo po ay garbage, hindi po sana namatay si Kristo para sa atin. In God's eyes, we are valuable. So humility po, hindi ibig sabihin niya na ikaw ay mapagkumbaba, ay bababa na po ang pagtingin mo sa sarili mo. If we weren't valuable, hindi po sana pinadala ng Ama si Jesus Christ. At hindi po sana namatay si Jesus para sa atin. So hindi po tayo mawawalan ng halaga, hindi po magiging mababa ang halaga natin dahil po tayo ay mga anak ng Diyos na tinubos ng dugo ni Kristo. Humility is the dividing line between confidence and arrogance. Tayo pong mga Kristiyano, dapat po tayo maging confident. Kasi hindi po tayo dapat yung mga walang believe sa sarili, walang kumpiyansa sa sarili. Kasi tayo po ay gagawa ng mga alagad ni Kristo. Tayo po ay haharap sa mundong ito na malupit sa mga mananampalataya. So dapat meron po tayong confidence na harapin ang mundong ito na alam natin na tayo po ay representative ni Jesus Christ na kailangang maging mga alagad niya na gagawa pa ng alagad. So kailangan natin yung confidence bilang mga anak ng Diyos. At ano po ba ang ibig sabihin ng confidence? Ang confidence po ng isang Kristiyano, ganito po ang mindset. I have talents, I have skills, and I recognize that these talents and skills are gifts from God. And I will use this talent and skill for His glory. Ang confident Christian po, ganito po ang pag-iisip. Meron akong talento, meron akong kakayahan. At ang kakayahan na to lahat ay galing sa Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At dahil dito, gagamitin ko ang lahat ng ito para sa kanyang ikaluluwalhati. On the other hand, yung arrogance naman po, yung pagiging pagyayabang, yung pagiging mapagmataas, ganito naman po ang mindset. I have talents, I have skills, and others must recognize these talents and skills. And I will use these talents and skills to my advantage to lord over other people. Ganito po ang pag-iisip ng isang taong mapagmataas. Ako ay may talento, ako ay may kakayahan, at kailangan itong talento na to at kakayahan na to ay kilalanin ng ibang tao. At gagamitin ko ang talento na to at ang kakayahan na to para sa sarili kong kapakanan para ako ay maghari sa iba, para ako ay maging consider na mas mataas kaysa sa iba. Hindi po dapat taglayin ng kahit sinong Kristiyano yung attitude na ito. Hindi po natin dapat isipin na porke tayo ay mga Kristiyano, hindi po tayo po ay mas angat sa iba. Tandaan po natin kung ano man tayo, hindi po dahil sa sarili nating kakayahan o dahil sa sarili nating katangian. Ito po ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos dahil sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo. So, Christians should not have a holier than thou attitude o yung attitude na dahil ako'y Kristiyano, ako'y mas mabuti, ako'y mas mabait, ako ay mas karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Humility is the dividing line between confidence and arrogance. We should be
confident Christians, hindi po mga arrogant Christians. Hindi po gusto ng Diyos na tayo kailanman ay isipin nating mas mataas kaysa sa ating kapwa. Kaya lamang po tayo nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay dahil lamang kay Jesus, hindi po dahil sa ating mga sariling kakayahan. Humility changes how we view ourselves. Yung pagiging mapagkumbaba po, ito po ang nagbabago ng ating pagtingin sa ating mga sarili. When we are humble, our goal, ang ating pong goal is not yung itaas ang ating mga sarili, lalong lalo po sa ibang tao. Ang ating pong goal is yung ating pong mga talento, kung ano man yung kakayahan, kung ano man yung magagandang katangian na binigay sa atin ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ito ay gagamitin natin hindi para sa sarili nating kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan ng ating kapwa, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Peter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Humility is something we choose for ourselves. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng free will. Alam natin kung anong dapat nating gawin. Alam natin kung ano po yung kalooban ng Diyos na dapat maging buhay natin. Gayon pa man, meron po tayong free will. So, yung humility po, gaya ng iba pang values na dapat magtaglayin ng bawat isang Kristiyano, ito po ay pipiliin natin. Hindi ipinipilit sa atin ng Panginoon, although itinuturo sa atin and we are commanded para sa ating kabutihan. But again, because we are given our free choice, free will, humility is something we must choose for ourselves. And when we do, ang sabi po ng Word of God, God will provide us with immeasurable and true blessings. He will lift us up, which means He will provide us with true and immeasurable blessings. Tunay at hindi masusukat na pagpapala na higit sa kahit ano pa mang pagpapala na pwede nating ma-attain sa sarili nating kakayahan. When we humble ourselves before God, we acknowledge His greatness and sovereignty, and we recognize our own limitations and imperfection. Sa ating pagiging pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kikilalanin po natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, habang nire-recognize, ina-acknowledge din po natin ang ating sa mga kakulangan at imperfections. Humility brings us closer to God. Yung pong pagiging mapagkumbaba, ito po yung mas lalong naglalapit sa atin sa Panginoon. Sapagkat kalugod-lugod sa Panginoon at iyon ang kalooban niya para sa atin, ang maging mapagkumbaba tayo. And when we do, we will allow Him to work mightily in our lives. Kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos na maging mapagkumbaba, makikita po natin yung kahangahangang magiging kilos ng Diyos sa ating mga buhay. The rewards of humility may not always be material wealth or fame. But sigurado po na ang tatanggapin natin kapag sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos na pagsikapan natin taglayin yung katangian ng pagiging mapagkumbaba, ay tatanggapin natin yung rewards of riches, honor, and life that are far greater than anything that the world can offer. Higit sa ano pa mang kayang ibigay ng mundong ito ang tatanggapin natin kapag pinili po natin at tahakin ang landas ng pagiging mapagkumbaba. Mga kapatid, tunay po na mahirap maging mapagkumbaba sa mundong ito kung saan ang lahat ng tao po ay ang kanilang obsession is puro yung sarili. Pero meron po tayong model at wala pang iba kundi si Jesus. Ang sabi po sa Filipos 2:5 verse 7, 5 to 7, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus,
Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. In Jesus, we see the ultimate example of humility. Si Jesus Christ po ay anak ng Diyos, pinakamamahal na anak ng Diyos, hari ng mga hari, King of Kings, Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. Pero pumunta siya dito sa lupa, hindi siya pumunta bilang hari. Hindi siya pinanganak sa palasyo. Sa halip siya po ay pinanganak sa isang sabsaban bilang servant to this world. Kaya po, nakikita po natin kay Jesus, we learn from Jesus that status and power do not define us. Ang ating pagkatao ay hindi depende sa kung ano yung kalalagayan natin sa mundong ito. Hindi depende kung ano yung kapangyarihan mayroon tayo. Ang atin pong pagkatao ay depende kung paano tayo naglilingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon. At ito po ang magpapakita na ito ay mapapakita po natin sa pamamagitan ng ating pagmamahal na at yung kagandahang loob na tinanggap natin sa Panginoon, yung pagmamahal at kagandahang loob na tinanggap natin sa Panginoon ay atin din pong yun din po ang atin pong magiging pakikitungo magiging basihan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Tinuro sa atin ni Jesus Christ kung paano natin dapat unahin ang ating kapwa at kung paano tayo ay maging kaibigan kahit nung mga tao na kinoconsider na walang halaga sa mundong ito. Binakita niya kung paano magbigay ng importansya dun sa mga taong hindi pinabibigyan ng halaga ng mundong ito when he washed the feet of his disciples. Hindi po kailangan na ihugasan din natin ng feet ang paa ng ang mga paa ng ating kapwa. But it only means that we have to be willing to put them first. Maging willing tayo na unahin sila. Pagpahalagahan sila ng higit sa pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. We have to be ready at all times to show others that we think they are more important than us. Ulitin ko po, papahalagahan natin ang ating sarili, hindi natin po ibabagsak ang ating mga sarili, hindi natin ibababa ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. Pero mas papahalagahan po natin ang ating kapwa, higit sa ating sarili. Yun po ang turo sa atin. And reflecting on the example that Jesus showed us should inspire us to value the needs of others over our own needs. Nakita naman po natin kung paano mas binigyan ni Jesus Christ ng pagpapahalaga ang kapakanan ng tao, ng mundong ito, ng sanlibutan, nang ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. So yung example po na ipinakita ni Jesus Christ should serve as our inspiration, as our motivation, na ganun din po ang gawin natin sa ating kapwa. Tunay po, ulitin ko po, tunay na mahirap na maging mapagkumbaba sa mundong ito. Kasi natural po sa ating feelings, natural po sa ating nature na pag mas isipin natin na mas mataas tayo, mas mahalaga tayo sa ating kapwa. But again, Jesus is our excellent role model in humility. Jesus humbled himself by dying on the cross. Yung yung pong pagkamatay sa krus, ito po yung pinaka-humiliating na death nung panahon ni Jesus Christ. And yet, Jesus Christ, na anak ng Diyos, the King of Kings, the Lord of Lords, siya po ay namatay sa most humiliating way sa krus, sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kasalanang hindi naman na ginawa
dahil sa kasalanan nating lahat. At dahil po dito, our Father in heaven exalted him and gave him the name above all names. Ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. So when we consider what Jesus did on the cross, and when we look to Jesus as our role model, magagawa po natin na to get rid of our pride. Jesus will help us to be humble. And when we humble ourselves before God, God promises that He will honor us. At ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang tunay na pagiging mapagkumbaba po is a way of life. Hindi lang po ito yung minsan magpapakumbaba ka, pero may mas maraming beses na mapagbataas ka, na mas pinahalagaan mo ang sarili mo. Yung pagiging mapagkumbaba po, ito po ay dapat maging buhay na natin. And this will reveal the true character of Christ. Makikita ng mundong ito yung karakter ni Jesus Christ at sila man ay magkakaroon din ng hangarin na tanggapin si Kristo at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas. Being humble is a key part of our Christian work. Napakalaga po sa atin pong spiritual journey yung pagiging humble, yung pagiging mapagkumbaba. It will help us grow in faith and it will help us become more like Jesus. Yung humility is important in our relationship with God. Ang humility po, again, yung humility, hindi po yan pakitang tao. Yan po ay nasa puso. At yan ay nakikita ng Diyos sa ating napapakita natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban, pagsunod sa Kanyang commands and instruction, pag-submit sa Kanyang kalooban, and pag-acknowledge ng pangangailangan natin ng kanyang tulong, ng kanyang biyaya sa bawat oras, hindi lang para sa ating salvation, kundi sa bawat oras ng ating buhay throughout our spiritual journey until we finish our race, until we go home to our true home in heaven. Napakahalaga din po ng humility sa ating relasyon sa ating kapwa, both sa mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Kaya po nang napakinggan natin kanina, yung humility po ang tumutulong sa atin para hindi tayo maging mapagmataas at sa halip mag-focus tayo sa ating kapwa. Yung kanilang pangangailangan, mas pahalagahan po natin kaysa sa sarili nating pangangailangan. Pinaalala din po sa atin na hindi po natin kailangang ibaba ang ating halaga sa pagtaas natin sa ating kapwa. Humility is not putting ourselves down while we lift others up. Humility is about accepting both our strength and our weaknesses, recognizing our limitations and acknowledging our need for God's grace. Yung humility po is about recognizing that we are all equal in God's eyes and that our worth comes from Him alone, which should motivate us to treat both the rich and the needy equally with respect and honor. Tayo pong mga anak ng Diyos, dapat po wala po tayong discrimination sa ating pagtrato sa ating kapwa. Mayaman man, mahirap, mahina, malakas, marunong, hindi marunong, kung ano man po ang pagkakaiba sa katangian ng mga tao, hindi po tayo dapat magkaroon ng diskriminasyon sa pagtrato sa kanila. We should treat everyone with respect and honor because tayo po ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. At maging yung mga hindi pa mananampalataya ay mahal ng Diyos at nais niya na maging kabilang din sa kanyang sambahayan. At tayo po ang magiging daan para ang mga hindi pa nananampalataya ay maging kabilang din sa sambahayan ng Diyos. At hindi po ito mangyayari
kung makikita nila sa atin yung pagkakaroon ng diskriminasyon sa pagtrato sa kanila. Hindi po dahil hindi pa sila mananampalataya ay hindi na natin sila tatatuhin ng may pagrespeto at pagmamahal. Inuulit ko po, we should not we should not have an attitude na we are holier than other people at ito po ay magiging dahilan para tayo po ay tingnan natin ang ating sarili na masigit sa iba. Even tayo pong mga mananampalataya, hindi po tayo pwedeng magyabang sapagkat alam naman po tayo natin, hindi po tayo naligtas dahil sa mabuting gawa natin. Tayo po ay naligtas dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya dapat tayo ay maging daan ng pakikipag-isa rin ng ibang tao kay Jesus Christ. At kailangan po na magkataglayin natin yung katangian ng pagiging mapagkumbaba upang tayo po ay maging daan ng ah, kaligtasan din ng ibang tao. Humility is about being willing to learn from others and serve them without expecting any reward in return. Yung kapakumbabaan po ay pagiging handa na matuto. Hindi ka nagmamarunong, hindi mo iisipin na alam mo ang lahat. So willing kang matuto rin sa iba, willing kang tanggapin na meron ka ding hindi alam, meron kang hindi alam na alam ng iba, meron kang kakayahan na meron kakayahan ng iba na hindi mo rin kaya. So willing ka na matuto sa kanila and willing ka na paglingkuran sila nang wala kang hinihintay na kapalit. Gaya ng tinuro ni Jesus Christ nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. So in our relationship with God and other people, humility enables us to accept corrections and take responsibility for our wrongdoings and misbehaviors. Ang kapakumbabaan po ang tutulong sa atin para tumanggap tayo ng ating mga pagkakamali, tumanggap tayo ng pananagutan sa ating mga pagkakamali at itama at o ituwid ang ating mga pagkakamali. In a world na dito po sa mundong ito na ang lahat po ng karamihan po sa tao ay gusto yung itinataas ang sarili and sabi nga self-promotion and seeking limelight, yung pagkilala ng tao. Nawa po yung salita ni Jesus ang mas manaig, ang mas pakikinggan natin, ang mas manaig sa ating mga isip, ang mas manatili sa ating isipan. For us to live humbly, to prioritize character over status and recognition, and to trust in God's promise that He would exalt us if we humble ourselves. Nawa po manatili sa ating puso at isipan, hindi po yung kung ano yung napapakinggan natin sa mundong ito. Hindi natin ang susundin ng standard ng mundong ito, kundi ang manatili sa ating isipan yung sinabi ni Jesus na tayo'y mamuhay ng may kapakumbabaan, mababang loob, na mas pahalagahan natin yung Christ-like character over yung status o yung pagkilala ng mundong ito. Na huwag nating ikokompromiso yung pagiging Kristiyano natin para lamang tayo ay kilalanin ng mundong ito ay bigyan ng pagpapuri ng mundong ito. At nung tayo magtiwala sa pangako ng Diyos na habang tayo ay nagpapakumbaba, darating ang time na tayo po ay itataas niya. The parable challenges us at talinghaga pong ito ay ina ah, pinapaalalahanan po tayo na magnilay po tayo, mag-reflect po tayo sa ating mga attitudes, sa ating pong mga intentions, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating relasyon sa Panginoon. Huwag po tayo maging kagaya ng mga pariseo na who constantly and desperately seek recognition and praise for ourselves. But instead, ang maging focus po natin ay kung paano natin matutulungan na ang ating mga kapwa na
ma-meet yung kanilang mga pangangailangan? Paano natin matutulungan ang ating kapwa na magkaroon ng yung magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili at higit sa lahat, paano natin tutulungan ang ating kapwa na lumapit at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang pinakamagandang paglilingkod na gagawin natin sa ating kapwa. Ang sila ay tulungang lumapit kay Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas upang sila man ay maranasan yung kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. So, sa bawat oras ng ating mga buhay, let us always ponder, let us always bear in mind yung tinuro sa atin ni Jesus Christ na piliin po natin na tahakin yung landas ng kapakumbabaan. Maaring mahirap habang nandito pa tayo sa makasalanang mundong ito na punong-puno ng halos lahat ay pagpapahalaga sa sarili ang umiiral. Maaring mahirap pero hindi po imposible dahil laging nandyan ang tulong mula sa Diyos. We can rely on God's grace and rest in the knowledge that in doing so, we can faithfully endure the race set before us and truly find greatness and fulfillment. And as we choose the path of humility, let our motivation be in knowing that true honor comes from humility and service rather than self-promotion, and that it will only come from God's exaltation, not our own seeking. Sa pagpili natin sa pagtahak sa landas ng kapakumbabaan, naway maging inspirasyon or motibasyon natin yung alam natin, malaman po natin na ang tunay na karangalan ay nanggagaling sa pagiging mapagkumbaba at sa paglilingkod natin sa ating kapwa sa halip ng pagbibigay ng sobrang pagpapahalaga sa sarili. At yung tunay na karangalan ay manggagaling lamang sa ating Panginoon na nakakakita na nilalaman ng ating puso. Hindi natin kailangang hangarin yung pagpapahalaga ng mundong ito, yung approval ng mundong ito. Ang tangi po nating dapat hinahangad ay yung karangalan na ibibigay sa atin ng Panginoon sa takdang panahon. Pag pinili po natin na tahakin yung landas ng kapakumbabaan para makita ng tao ng mundong ito sa atin yung karakter ni Jesus Christ. Nawa po, tayo po ay napagpala ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. Sama-sama na po tayong manalangin sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa gabing ito. Ama, salamat po na lagi mo kaming pinapaalalahanan kung paano kami dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi lamang para tanggapin namin ang mga pagpapala na nais mong ibuhos para sa amin, kundi para kami po ay maging asin at ilaw ng mundong ito, upang kami ay maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa, at upang sa pamamagitan ng aming mga buhay ay makita ng mundong ito ang iyong anak na si Jesus, at nang sa gayon, sila man ay maghangad na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at tanggapin ang siya bilang Panginoon at tagapagligtas upang sila man ay makaranas ng kagandahang loob at ng iyong kagandahang loob mo at ng iyong pag-ibig, aming Ama sa langit. Ama, sa amin pong pagpili sa pagtahakin ang landas ng kapakumbabaan, alam po namin, Ama, na mahihirapan kami dahil mas
Yung aming human nature ay nandun po yung mas pinapahalagahan namin ang aming mga sarili. At sa mahabang panahon, Ama, ganun po ang aming naging pamumuhay nung kami wala pang personal na relasyon sa iyo, nung hindi pa namin tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero salamat, Ama, lagi kang nandyan, laging nandyan ang iyong banal na spirito para paalalahanan kami, para itama ang aming mga maling pamumuhay. Ama, alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At bagamat mahirap ang tatahaking naming langdas sa pagiging mapagkumbaba, alam namin na ito ay magagawa namin sa tulong ng manggagaling sa iyo. Ama, tuwing darating ang time, kung dumating man po ang mga time na nananaig pa rin yung aming pagiging makasarili, yung aming pagiging pagpapahalaga sa aming sarili, higit sa aming kapwa, patuloy mo po kaming paalalahanan, Ama, at patuloy mo po kaming gabayan ng iyong banal na spirito para ma- kami ay pat, ah, pa- habang kami nabubuhay, kami makapamuhay na ng mabuong kapakumbabaan upang makita sa amin ng mundong ito ang iyong anak na si Jesus. Upang sa pamamagitan po ng aming mga buhay, sila man po ay madala namin sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Alam po namin na sa iyong tulong, mahirap man, pero hindi ang lahat po magagawa po namin na makasunod sa iyong kalooban at magagawa po namin na mas pahalagahan ang kapakanan ng iba at magagawa po namin sumunod sa iyong kalooban sa pamamagitan po ng katangian kapakumbabaan na nais mong taglayin naming lahat. Maraming maraming pong salamat, Ama. Alam po namin na hindi mo kami iwan at hindi kami mag-iisa sa aming pong pagsisikap na patuloy na tahakin ang landas ng kapakumbabaan. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karunungan, ng katatagan, ng kalakasan upang yung aming pong tungkulin, yung aming misyon na gawing alagad ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng taong sa mundong to ay aming magampanan sa pamamagitan po ng aming pagtutulong-tulong. Nawa po, Ama, ang bawat isa po sa amin, ang aming pong iglesia, ay patuloy mo pong gamitin na sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pag-iingat sa amin pong pastor at sa kanyang buong pamilya, sa lahat po ng pagmanggagawa ng aming community, sa lahat po ng aming mga members, at sa lahat po ng aming mga sambahayan. Salamat po, Ama, sa pagpapala mo, sa gabay, sa iyong pag-iingat, sa amin pong lahat at sa amin pong buong iglesia. At salamat din po, Ama, sa pagpapala mo sa lahat ng gawain ng aming community. Ang lahat po na ito, Ama, dinadalangin po namin, Ama, na nawa kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa at nawa ang aming mga buhay ay maging daluyan ng papagpala sa aming kapwa. Salamat po, Ama, sa iyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all po. Nawa po ang mga salita po ng Panginoon na ating pong napakinggan sa gabi pong ito ay ating pong maisabuhay. At upang maipagpatuloy po ang ganitong gawain, ating pong suportahan ang mga gawain po ng ating community. Every Saturday po ang Youth Fellowship from 5 to 6:30 p.m. Ang ating pong Midweek Fellowship every Wednesday po from 6 to 8 p.m.
And ang ating pong Sunday Fellowship, AM session from 9 to 12. And PM session po from 2 to 4 PM. Sa community po natin, ang pastor natin, mahal natin. Ang lingkod po, ang community natin, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayag. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa, and God bless us all.